programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Pakinggan at subaybayan ang mga aral ng Diyos na magdadala sa atin sa katotohanan, espiritual na kalayaan, pag-asa at buhay na walang hanggan. Mapapakinggan tuwing araw ng Lunes hanggang Linggo sa ganap na alas 5 ng umaga dito lamang sa Eugene FM, hosted by Pastor Randy Rosari. Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Times of refreshing, here in your presence, no greater blessing than being with Ang dating landas ko, di alam kung saan patungo. Puso at isip ko, litong-lito. Ngunit ikaw, Jesus, ang sa'kin nagbigay gabay. Inakay mo ako sa landas ng buhay. Ang puso ko'y nagagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y laging laan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay ko sa'yo. Ang buhay ko ngayon, payapa at mayroong kulay. Pinatawad at binago mong tunay. Tanging ikaw, Jesus, ang aking pag-asang taglay. Sa pagsubok man, ikaw ang karamay. Ang puso ko'y nagagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y naglaan sa pagsamba lamang sa'yo. Purihin ang pangalan ng ating pong Panginoon. Sa awitin po na inyong napapakinggan ay muli pong sumasahing papawid ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Kayo po ay nakatune in sa 100.7 Newgen FM. At sa pangalan po ng aming pong pastor, Pastor Randy Rosari ng United Pentecostal Church Bulan, kami po ang inyong mga lingkod na makakasama sa umagang ito. Ako po si Brother Aljun, kasama ko po si Brother Angelo and Brother Raymar sa pagbabasa po ng mga salita po ng ating Panginoon. Binabati natin ng isang mapagpalang umaga ang lahat po ng naaabot ng tinig na ito. Saan man po kayo naroroon, ano man po ang inyong mga ginagawa, nawa ang pagpapala ng Panginoon ay patuloy po nating maranasan. At binabati din natin ang lahat po ng ating mga kapatiran dito po sa bayan ng Bulan. Sa congregation po ng Magsaysay, pagpalain po kayo dyan ng ating pong Panginoon. Sa lahat po dyan ng mga kapatiran sa lugar ng Magsaysay, good morning po at ang pagpapala ng Panginoon ay nawa ay maranasan ng bawat isa sa atin. Ganon din binabati din natin ng isang mapagpalang umaga ang lahat ng mga kapatiran natin dyan sa congregation ng Ikirino Church. Pagpalain po kayo dyan ng ating pong Panginoon. Maging dito sa sentro ng Bulan, ang lahat po ng mga kapatiran, dito po sa church natin sa Barangay Santa Remedios, pagpalain po tayong lahat ng ating pong Panginoon. At sa lahat po ng nakikinig sa kani-kanilang mga radio sa umagang ito, good morning po at pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Maging ang
nanonood sa FB Live, pagpalain po kayo ng ating pong Panginoon. At binabati din natin ang ating mga kapatiran dyan sa lugar ng Barangay Aquino, sa Gotis family, sa Goyal family, pagpalain po kayo dyan ng ating pong Panginoon. Maging ang mga kapatiran natin dyan sa lugar ng A. Bonifacio, sa Morata family, Higantoka family, pagpalain po kayo dyan ng ating Panginoon. Sa Gobis family, sa Himi family, pagpalain po kayo dyan ng ating pong Panginoon. Maging ang ating mga kapatiran dyan sa lugar po ng Barangay Santa Remedios, sa Isiha family, Solidad family, pagpalain po kayo ng Panginoon. Sa Guneo family, God bless po mga kapatid, nawa sama-sama tayo sa umagang ito upang pakinggan ang mga salita po ng ating pong Panginoon. At patuloy po namin inaanyayahan ang bawat isa na sa isang oras sa umagang ito ay makinig tayo ng mga salita ng Panginoon sa ikalalago ng ating pong mga espiritual na buhay. At binabati din natin ang ating pong mga radio listener dyan sa coastal area na sakop ng Bulan, dyan po sa Barangay Marinab, pagpalain po kayo dyan ng Panginoon sa mga radio listener natin dyan. God bless po. Pagpalain po kayo dyan ng ating Panginoon, maging dito sa Barangay Aguinaldo. Good morning po sa bawat isa sa inyo. Sa Pilahio family, kina Brother Richard, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Sa Reyes family, pagpalain po kayo dyan ng ating Panginoon. Sa Barloso family, Garais family, Latorsa family, God bless po, pagpalain po kayo dyan ng ating Panginoon. At sa lahat ng kapatiran sa Barangay Aguinaldo, pagpalain po kayo dyan ng ating Panginoon. Maging ang mga listener natin dyan sa Barangay Osmeña, kina Brother Ricky Estellier, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Kina Sister Jocelyn Estellier at sa Estellier family, dyan po sa Barangay Osmeña, pagpalain po kayo ng ating pong Panginoon. At maging dyan sa Barangay Cabarawan and Sagrada, sa mga radio listener natin dyan, God bless po, pagpalain po kayo dyan ng ating pong Panginoon. At ang ating pong mga gawain ay patuloy po naming pinagpaanyaya sa inyo. Kung kayo po ay malapit dito po sa lugar mga kapatid ng Magsaysay, meron po tayong gawain dyan tuwing araw po ng Sabado, alas 7 po ng umaga. Diyan lamang po sa paglampas ng tulay, makikita po natin dyan ang ating bahay panambahan ng United Pentecostal Church Bulan sa Barangay Magsaysay. Ang patuloy po namin kayong inaanyayahan na sa araw ng Sabado, alas 7 po ng umaga, ay malugod po kayong dumalo sa gawain ng ating pong Panginoon. Maging ang gawain po sa Barangay Iquirino, araw din po ng Sabado, alas 8 po ng umaga. Kung kayo po ay malapit dyan sa Barangay Iquirino, ang ating pong bahay panambahan ay matatagpuan dyan lamang po sa Welcome Quirino. Dyan po matatagpuan natin ang bahay panambahan ng United Pentecostal Church. Maging dito mga kapatid, kung kayo ay malapit sa sentro ng Bulan, ang ating pong gawain ay dito po sa Barangay Santa Remedio, sa tapat lamang po ng Bulan Gymnasium. Ang araw po ng pagsamba dyan ay tuwing araw ng linggo, alas 7 po, alas 7:30 ng umaga, ang ating pong pagsamba dito po sa lugar ng Santa Remedios. Maging ang gawain po sa Barangay Aguinaldo sa coastal area, kung kayo po ay malapit sa coastal area ng Bulan, dyan po sa Barangay Aguinaldo, meron po tayong gawain dyan tuwing araw po ng linggo, alas 3 po ng hapon. Kung kayo po ay malapit at patuloy kayong nakikinig dito sa mga radio listener natin dyan sa coastal area, meron po tayong gawain dyan sa coastal tuwing araw po ng linggo, alas 3 po ng hapon. Nawa tayo po ay magsama-sama sa pagsamba sa ating pong Panginoon. Praise the Lord. At ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa ay araw-araw po nating mapapakinggan dito lamang po sa himpilan ng New Gen FM 100.7 tuwing alas 5 ng umaga hanggang alas 6 mga kapatid ng umaga. At binabati din natin ang ating pong pastor, Pastor Andy Rosare and Pastora Maricar. God bless po, pagpalain po kayo ng ating Panginoon at sa kanilang mga anak, Sister Zoe and Sister Angel. Good morning po, pagpalain po kayo ng ating pong Panginoon.
maging ang mga kapatiran natin dyan dito po sa Palipas, sa Barangay Butag, dyan po sa Palipas, kina Brother Daryl Gutisa and Sister Let Gutisa, pagpalain po kayo ng ating pong Panginoon. At batiin din natin ang ating pong mga FB Live viewers. Good morning po, Brother Ronald Galang Hipolito, good morning po, and God bless. Sister April Santos, good morning po sa inyo. Sister Laura Gumban, dyan po sa Barangay Lahong, pagpalain po kayo ng Panginoon. Sister Margie Guitan Isiha, good morning po, pagpalain po kayo ng Panginoon. Sister Angelita Liguro, salamat po, God bless, pagpalain po kayo ng Panginoon. Sister Beth Angeles, good morning po. Brother Andy Orozco, pagpalain po kayo ng Panginoon, good morning po. Brother Bernardo Sidugen, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Sister Yoli Albao, God bless po. Brother Stephen Hunter Tihada, good morning po, pagpalain po kayo ng ating pong Panginoon. God bless po. At sa lahat po ng nanunood sa atin sa FB Live, pagpalain po kayo dyan ng ating pong Panginoon. Binabati din natin ang lahat po ng kapatiran dyan po sa Barangay San Juan Daan, sa Hiyokado family, pagpalain po kayo dyan ng ating pong Panginoon. Maging ang mga kapatiran natin sa Barangay Lahong, pagpalain po kayo dyan ng ating pong Panginoon. Praise the Lord. At sa pagkakataong ito mga kapatid, sapagkat ang oras natin ay patuloy na tumatakbo mga kapatid, at limitado lamang po ang ating pong oras, kaya sa umagang ito, sa oras na ito, tayo po ay dadako na sa pag-aaral po natin ng mga salita ng ating pong Panginoon. Ngunit bago yan, hilingin po muna natin sa ating Panginoon ang patnubay at gabay sa pamamagitan ng ating pong pananalangin sa ating pong Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord. Tayo po ay manalangin sa ating pong Panginoon. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, pinupurit pinapasalamatan ka namin sa umagang ito. Salamat o Lord sa panibagong araw, sa panibagong buhay na muli ay pinagkaloob mo sa amin pong mga buhay. Dalangin po namin, Panginoon, na sa umagang ito, samahan mo po kami o Lord sa pag-aaral ng iyong mga salita. Nawa ang kalooban mo ang siyang mahayag at hindi ang aming sariling mga kagustuhan lamang. Dalangin din po namin, Panginoon, sa mga abutin mo, Panginoon, ang mga tao na nakakaranas ng mga karamdaman. Pagkaluban mo po, Panginoon, ng kagalingan sa oras na ito. Sa mga nakakaranas ng kagulumihanan, pagkaluban mo, Panginoon, ng kapayapaan sa kanilang pong mga buhay. Dalangin po namin, Panginoon, na sa umagang ito, ibukas mo, O Diyos, ang aming mga puso, ang aming mga isipan upang aming maintindihan ang mensahe mo sa umagang ito. Dalangin po namin, Panginoon, na sa aming pagpapasimula ng pag-aaral ng iyong banal na salita, ikaw ang Diyos, hallelujah, na siyang kumilos sa aming pong mga buhay. Maraming salamat, Panginoon, at ang katagumpayan ay aming pong inaangkin sa oras na ito. Maraming salamat po, Lord, sa iyo namin ibinibigay ang lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba. In Jesus' name, Amen. Praise the Lord. At ngayon mga kapatid, dadako na po tayo sa pag-aaral natin ng mga salita ng ating Panginoon. Kung kayo po ay merong mga Biblia mga kapatid, maganda na sabayan niyo po kami sa pagbabasa ng mga salita po ng ating pong Panginoon. At kung kayo po ay merong mga Biblia, buksan po natin sa aklat ng sa aklat ng Matthew, chapter 7, verse 13 to 14. Ganito po ang ating mababasa. Kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daan patungo sa pagkapahamak, at marami ang dooy nagsisipasok. Sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay, at kakaunti ang nakasusumpong noon. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang banal na salita. Ang ating pong pag-aaralan sa umagang ito ay ang dalawang pintuan na pwede nating pagpilian mga kapatid. Praise the Lord.
Alam natin na sa buhay natin bilang mga tao, meron tayong freedom of choice na pinagkaloob ng ating pong Panginoon. At ang kalayaan nating pumili, ito po ay respetado ng ating pong Panginoon. Kaya sa talatang ating pong nabasa, mayroon tayong dalawang pagpipilian sa mundong ito mga kapatid. Sa buhay natin bilang mga tao, meron tayong dalawang pintuan na pwede nating pasukan. At alam natin mga kapatid, ang ating pong destinasyon sa eternal na buhay, kinakailangan natin itong piliin mga kapatid. Merong pagpipilian. Dahil ang mapunta sa langit, hindi po aksidente. Maging ang mapunta mga kapatid sa kapahamakan, ang mapunta sa impyerno, hindi rin po aksidente. Yan po ay pinipili. Kaya nga mga kapatid, sa ating pong freedom of choice na pinagkalob ng ating Panginoon, maganda mga kapatid na ito po ay gamitin natin sa tama. Huwag natin gamitin sa sarili lamang nating mga kagustuhan. Dahil malaya tayong pumili mga kapatid, pero hindi natin mapipili yung bunga ng ating pong ginawang pagpapasya. Kaya sa buhay natin mga kapatid, meron tayong pintuan na pwede nating piliin. Merong malawak na pintuan, pero mga kapatid, ang dulo niyaon ay kapahamakan. Meron ding makitid na pintuan mga kapatid na kung saan ito po ang magdadala sa atin patungo sa buhay na walang hanggan mga kapatid. Kaya pag-aralan natin mga kapatid, sabi sa talatang ating nabasa, in Matthew chapter 7 verse 13, kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa pagkapahamak, at marami ang dooy nagsisipasok. Amen? Kaya bakit maraming tao ang mas pinipili yung malawak na pintuan? Bakit marami ang tao na gusto doon sa malawak na pintuan? Dahil sa malawak na pintuan mga kapatid, walang bawal doon, madali lang gawin yun mga kapatid. Walang mga bawal, walang magsasaway sa iyo. Malaya mong gawin kung ano yung layo ng sanlibutan, yung mga kasalanan, malaya mong gawin. Kaya ang mas pinipili ng tao is yung makasariling bagay. Yung mga pagkakasala mga kapatid. Dahil alam natin, yung nature ng tao is makasalanan. Kaya mas pinipili ng mga tao yung desire ng kanilang laman na gawin ito. At alam natin mga kapatid na kapag ginawa natin ang sarili nating mga kagustuhan lamang, kung ginagawa natin mga kapatid yung desire ng ating laman, sapagkat ang desire ng ating laman, ito po ay labag sa kalooban ng ating pong Panginoon. Gayunpaman, bakit mas marami ang pumipili doon sa malawak na pintuan? Dahil mga kapatid, unang-una, walang sakripisyo na gagawin mga kapatid. Wala kang susundin, walang magsasaway sa iyo sa mali mong ginagawa. Malaya kang gawin na kung ano yung kagustuhan mo, pwede mong gawin. Walang bawal doon. Kaya mas pinipili ng tao yung ini-enjoy nila yung sa nilang sarili. Meron nga mga nagsasabi na ang buhayan niya, madali lang, kaya i-enjoy mo na ang iyong buhay. Gawin mo na ang lahat ng pwedeng mong magawa. Mali mga kapatid. Dahil tandaan natin, ang buhay natin hindi po nagtatapos sa mundong ito. Mayroon po tayong eternal na buhay na dapat natin higit na paghandaan. Kaya doon sa malawak na pintuan mga kapatid, walang mga sakripisyo. Dahil ang gusto ng tao talagang nature natin, ayaw nating mapagod, ayaw natin na pagsabihan, meron tayong mga pride, meron tayong mga ego. Kaya nga sa paglilingkod sa Panginoon, kinakailangan natin na magpakumbaba. Pero ang mahirap mga kapatid na magpakumbaba, lalo na kung meron tayong pride sa ating pong mga sarili. At isa pa mga kapatid, ayaw ng tao na magsakripisyo, ayaw ng tao na bitawan yung mga talagang nakasanayan ng mga kasalanan. Kaya mas ginugusto ng tao doon sa malawak na pintuan. Katulad mga kapatid ng isang senaryo sa Biblia, na kung saan mas pinili niya yung kayamanan kumpara sa ating pong Panginoon. Kung ating babasahin sa aklat ng Matthew chapter 19 verse 16 to 22, ganito po ang ating mababasa. At narito, lumapit sa kanya ang isa at nagsabi, Guro, ano ang mabuting bagay na gagawin ko upang ako'y magkaroon ng buhay na walang hanggan? At sinabi sa kanya, Bakit mo tinatanong sa akin ang tungkol sa mabuti? May isa na siyang mabuti.
Datapwat kung ibig mong pumasok sa buhay, ingatan mo ang mga utos. Sinabi niya sa kanya, alin-alin, at sinabi ni Jesus, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi sa di katotohanan, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, at iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sinabi sa kanya ng binata, ang lahat ng mga bagay na ito ay ginawa ko. Ano pa ang kulang sa akin? Sinabi sa kanya ni Jesus, kung ibig mong maging sakdal, humayo ka. Ipagbili mo ang tinatangkilik mo. Ibigay mo sa mga dukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. At pumarito ka at sumunod ka sa akin. Datapwat nang marinig ng binata ang ganitong pananalita, ay yumaon siyang namamanglaw sapagkat siya'y isang may maraming pag-aari. Praise the Lord. Salamat sa ating Panginoon. Nabasa natin sa talatang ito mga kapatid na ito ang senaryo na kung saan merong isang binata na lumapit sa ating Panginoon na nagtatanong kung papaano ba magkakamit ng buhay na walang hanggan. At mga kapatid, nabasa natin na sinabi ng Panginoon, sundin mo yung mga utos. Sabi ng binata, naganap ko na. At ang sabi ng Panginoon, kung ibig mong maging sakdal, ipagbili mo ang iyong mga tinatangkilik at sumunod ka sa akin. Amen. At sa talatang sa last verse mga kapatid natin pong nabasa, sabi diyan, datapwat nang marinig ng binata ang ganitong pananalita, ay yumaon siyang namamanglaw sapagkat siya'y isang may maraming pag-aari. Amen. Kaya merong mga tao mga kapatid na although gusto nila na gusto nila na maglingkod sa Panginoon, pero hindi nila kaya na mag-sacrifice alang-alang sa ating Panginoon. Amen? Ito pong senaryong ito mga kapatid, kung baga sinusubok lang ng Panginoon itong binata kung talagang mahal niya ang Diyos kumpara sa kanyang mga kayamanan. Dahil hindi naman masama mga kapatid na magkaroon tayo ng maraming pag-aari. Pero ang masama na mas mahal mo na ang kayamanan kumpara sa ating pong Panginoon. Kaya nga mga kapatid, mas maraming tao ang pumipili doon sa malawak na pintuan dahil walang sacrifice na gagawin. Dahil alam natin na sa paglilingkod sa ating Panginoon, hindi naman lahat ng ating pong mga nakasanayan pwede nating dalhin sa paglilingkod sa ating Panginoon. At merong mga bagay na nais ng Panginoon na isakripisyo tayo alang-alang sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, mas marami ang pumipili doon sa malawak na pintuan. Merong ang mga nagsasabing tao mga kapatid na kayong mga born again, maganda sana sa inyo, kaso maraming bawal. Maganda sana sa inyo kaso hindi ko pa kayang bitawan ang aking mga kasalanan. Kaya mga kapatid, mas pinipili ng tao na hindi na lang maglingkod sa Panginoon dahil sa ayaw nilang bitawan ang kanilang mga sariling mga kagustuhan na labag sa kalooban ng ating pong Panginoon. Praise the Lord. Dahil ang mga tao, mga kapatid, sabi nga na hinula na ng salita ng Panginoon na darating ang panahon na ang mga tao is magiging makasarili. Mas pipiliin ng tao yung sariling kagustuhan kumpara sa kagustuhan ng ating pong Panginoon. Kung babasahin natin sa 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 5, ganito po ang ating mababasa. Datapwat alamin mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mga mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi mga maibigin sa mabuti, mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan kaysa mga maibigin sa Diyos. Na may anyo ng kabanalan, datapwat tinanggihan ang kapangyarihan nito. Lumayo ka rin naman sa mga ito. Praise the Lord, salamat sa ating Panginoon. Nabasa natin mga kapatid na sabi dito sa ating talatang nabasa, sa huling mga araw, ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili.
Mas pinipili nila yung mga layaw ng sanlibutan, mas pinipili ng tao yung talagang mas magsasatisfy sa kanilang pong mga laman. Praise the Lord. Sabi sa talatang ating nabasa mga kapatid, ang mga tao magiging masuwayin, maging maibigin sa kalayawan kung para maibigin sa Diyos. Kaya mas pinipili ng mga tao mga kapatid yung malawak na pintuan dahil walang bawal. Hindi sila pagbabawalan sa mga kalayawan ng sanlibutan, malaya silang gawin kung ano yung ibig nila. Although mga kapatid, alam natin na sa paggawa ng mali, may kasiyahan. Hindi natin yan maitatanggi mga kapatid na mayroong kagalakan, mayroong satisfaction din ng laman. Pero tandaan natin, balang araw, mayroong po yang kaakibat na consequence mga kapatid. Na balang araw, ang mga gawa ng ating laman mga kapatid, ito po ay ihaharap natin sa hukuman ng ating Panginoon. Marahil ngayon, pwede mong i-enjoy ang buhay mo sa pamamagitan ng paggawa ng kasalanan, pero balang araw, yan po ay pagbabayaran natin kung hindi tayo magbabago, kung hindi natin susundin ang kalooban ng ating pong Panginoon. Kaya mga kapatid, marami ang pumipili doon sa malawak na pintuan dahil ang mga tao magiging maibigin sa sarili, magiging maibigin sa kalayawan kumpara mga kapatid maibigin sa ating pong Panginoon. Praise the Lord. Kaya mga kapatid, sa paglilingkod sa ating Panginoon, kinakailangan natin tandaan na hindi lahat ng ating kagustuhan ay pwede nating gawin. Dahil tandaan natin na mayroong paghuhukom na haharapin ang bawat isa sa atin mga kapatid. Kaya ngayon, bakit mas pinipili na ng tao mga kapatid yung kalayawan? Mas pinipili ng tao yung malawak na pintuan dahil nariyan ang kalayawan, ang sanlibutan mga kapatid, pwede mong gawin mga kapatid. At bakit naman makitid ang pintuan patungo sa buhay na walang hanggan? Amen? Bakit makitid? Sabi sa talatang ating nabasa kanina in Book of Matthew, malawak ang pintuan sa pagkapahamak. At sa makitid na pintuan, amen, bakit makitid ang patungo sa buhay na walang hanggan mga kapatid? Dahil iisa lamang po ang pinto na dapat nating pasukan mga kapatid. Kung ating babasahin in John chapter 10 verse 9, ganito po ang ating mababasa. Ako ang pintuan, ang sinumang taong pumasok sa akin ay siya'y maliligtas at papasok at lalabas at makakasumpong ng pastulan. Praise the Lord. Kaya pala makitid ang daan, makitid ang pintuan dahil iisa lang ang pintuan mga kapatid. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Ang daan patungo sa kaligtasan mga kapatid, walang iba kundi ang ating pong Panginoon. Kaya nga mga kapatid, hindi po relihiyon ang makapagliligtas sa tao. Dahil kung mayroon kang relihiyon pero wala ka namang Diyos na kinikilala, mayroon kang relihiyon pero wala ka namang relasyon sa Diyos, hindi po makapagliligtas sa tao ang relihiyon lamang. Kailangan natin na magkaroon tayo ng relationship sa ating Panginoon bilang anak niya at bilang ama natin ang ating pong Panginoon mga kapatid. Amen? Kaya sa atin, ang pintuan na dapat nating pasukan, walang iba kundi ang relasyon natin sa ating pong Panginoon. Na yun mga kapatid, ang maraming tao ang walang mga relasyon sa ating Panginoon. Although may relihiyon, pero walang relasyon sa ating Panginoon. Kaya nga mga kapatid, marami ang tao na sumusubok na maglingkod sa Panginoon. Marami ang tao na sumusubok na magkaroon ng relationship sa Panginoon. Kaso lang, dahil sa pita ng laman mga kapatid, dahil sa kalayawan ng sanlibutan, marami din ang tao na umaayaw sa paglilingkod sa ating Panginoon. Sabi ko kanina mga kapatid na maraming tao na nabibless sa gawain ng Panginoon. Pero ang sabi nila mga kapatid, talagang magandaan niya sa inyo kaso lang grabe yung bawal. Marami yung bawal, marami yung dapat hindi gawin. Amen? Dahil nga mga kapatid, makitid yung pintuan. Hindi natin pwedeng dalhin yung ating mga sariling mga pangangatwiran. Hindi natin pwedeng dalhin mga kapatid yung mga kasalanan na nagawa natin mga kapatid. Kaya kinakailangan sa paglilingkod sa Panginoon, sa pagpasok doon sa makipot na pintuan, bakit marami ang tao na ayaw? Dahil kinakailangan natin sa pagpasok sa makitid na pintuan, mga kapatid, kinakailangan natin itanggi ang ating pong mga sariling kagustuhan.
at hanapin natin kung ano yung kagustuhan na nais ng ating pong Panginoon, mga kapatid. In Luke chapter 9 verse 23, ganito po ang ating mababasa. At sinabi niya sa lahat, kung ang sino mang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili, at pasanin sa araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Praise the Lord. Kaya mga kapatid, sa paglilingkod sa Panginoon, sa pagpasok doon sa makitid na pintuan, kinakailangan ng sacrifice. Kinakailangan mga kapatid ng sacrifice ng tao para makapasok doon sa makitid na pintuan. Kinakailangan ng tao na itanggi ang kanyang sarili. Itanggi yung mga sariling kagustuhan na alam natin may mga kagustuhan tayo na labag naman sa kalooban ng Panginoon. At ang bagay na yan ang nais ng Diyos na isuko natin. Kaya sa paglilingkod sa ating Panginoon, kinakailangan natin na hindi tayo ang masunod, kundi ang Diyos ang masunod sa buhay ng bawat isa sa atin. Kinakailangan na itanggi natin yung ating sariling pangangatwiran dahil lahat naman tayo mga kapatid, meron tayong mga sariling pangangatwiran. Pero nung time na tayo ay naglingkod sa ating Panginoon, hinanap natin yung katwiran ng Panginoon sapagkat yan ang kalooban ng Panginoon. Nahanapin natin ang katwiran ng Diyos at hindi ang ating sariling mga pangangatwiran, mga kapatid. Kaya kakaunti lang mga kapatid ang nakakasumpong doon sa makitid na pintuan dahil merong sacrifice. Meron kang sacrifice na dapat gawin para makapasok ka doon sa pintuan. At yan ang bagay mga kapatid na bihira o may mga tao na ayaw talagang isuko yung kanilang mga sariling kagustuhan. Kaya nga mga kapatid, maraming tao ang umaayaw sa paglilingkod. Marami ang tao na umaayaw na paglingkuran ng Panginoon dahil talagang isasacrifice mo yung kagustuhan mo alang-alang sa pag-ibig mo sa ating pong Panginoon. At ito pa mga kapatid, kinakailangan sa paglilingkod sa pagpasok sa makitid na pintuan, kinakailangan na magpatuloy. Hindi pwede mga kapatid na kapag ikaw ay huminto sa paglilingkod sa Panginoon, mga kapatid, sayang lang ng paglilingkod natin. Bakit? Mawawala ng kabuluhan ang ating pong mga ginawang paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya kapag tayo ay pumasok doon sa makitid na pintuan, ibig sabihin na tayo ay naglingkod sa Diyos, magkaroon tayo ng relationship sa Panginoon, kinakailangan natin itong ipagpatuloy hanggang sa tayo ay nabubuhay sa mundong ito. Dahil ang paglilingkod sa ating Panginoon, hindi lamang po kung gusto lang natin saka tayo maglilingkod, hindi mga kapatid. Habang buhay, hanggat tayo ay may buhay, hanggat tayo ay may hininga, tayo po ay magpapatuloy sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. At ito mga kapatid ang mahirap i-maintain. Sa una mga kapatid na paglilingkod, medyo okay pa, pero mga kapatid, hindi po basihan ng Panginoon yung pasimula. Ang basihan ng Panginoon kung paano natin tatapusin yung ating gagawing paglilingkod sa ating Panginoon. Dahil maraming tao mga kapatid ang bandang kalagitnaan sumusuko na sa paglilingkod. Amen? Kaya kinakailangan natin ipagpatuloy kung ano yung nasimula natin na paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya ang sabi ng Galatians chapter 6 verse 9, ganito ang ating mababasa. At huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo manghihimagod. Praise the Lord mga kapatid. Kaya sa paglilingkod sa Panginoon, sa pagpasok doon sa makitid na pintuan, kinakailangan natin na huwag tayong mapagod sa paggawa ng mga bagay na kalooban ng ating Panginoon. At yan nga, sabi ko nga kanina, maraming mga tao ang nagtry na maglingkod sa Panginoon. Pero dahil sa hindi nila kayang i-maintain na magpatuloy mga kapatid, kaya sa paglilingkod sa Diyos, kinakailangan natin na ipagpatuloy natin ang paglilingkod sa ating Panginoon. Sa mga nagsimula ng maglingkod sa Panginoon, ipagpatuloy natin ito. Sapagat sa talatang ating nabasa, kung hindi tayo mga gihimagod, tayo po ay magsisipag-ani ng ating pong gawa sa harapan ng ating Panginoon. Dahil alam natin, although may sacrifice mga kapatid, although ang pagpasok sa makitid na pintuan merong sakripisyo, merong kang mga gagawin mga kapatid na mga sacrifices mga kapatid, pero tandaan natin na lahat ng ating pong mga ginagawa sa harapan ng Panginoon, ito po ay hindi po mawawala ng kabuluhan. Sapagkat ang Diyos na ating pong pinaglilingkuran, siya po ay tapat na Diyos mga kapatid. Amen? Kaya sa buhay natin, kinakailangan natin, meron tayong mga tiisin na dapat nating tiisin hanggang
sa wakas mga kapatid. Matthew chapter 24 verse 13, ganito ang ating mababasa. Datapwat ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Amen. Praise the Lord. Kaya ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Amen. Kaya sa paglilingkod sa Panginoon, ang pagpasok sa makitid na pintuan, merong mga tiisin. Kaya mga kapatid, ihanda natin ang ating sarili. Kung gusto nating maglingkod sa Panginoon o sa mga naglilingkod na sa Panginoon, merong mga tiisin na dapat tayong tiisin. Kaya nga sa talatang ating nabasa kanina, pasanin natin ang sarili nating krus. Ibig sabihin mga kapatid, kinakailangan nating tiisin. Pero ang kagandahan, dito sa mundong ito, sa pagtitiis mga kapatid, although may mga tiisin, pero ang kagandahan, ang Diyos ay nasa atin. Amen. Nasabi ng Panginoon, hindi ko kayo iiwan at hindi ko kayo pababayaan. Sa mundong ito, meron tayong mga problema na pinagdadaanan, merong mga karamdaman na ipapahintulot ang Panginoon kahit na naglilingkod na tayo sa Kanya. Pero ang kagandahan, meron tayong Diyos mga kapatid na malalapitan sa panahon na tayo ay nahihirapan. Ang kagandahan sa paglilingkod sa ating Panginoon, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Although mayroong mga tiisin, pero ang Diyos kailanman hindi tayo pababayaan ng ating pong Panginoon. Kaya nasa sa atin mga kapatid kung ano yung pagpipiliin natin. Yung malawak na pintuan mga kapatid, sa malawak na pintuan, walang bawal. Pero ang dulo mga kapatid, kapahamakan. Pero sa makitid na pintuan, although ngayon merong sacrifice, merong tiisin, pero mga kapatid, bandang huli, buhay na walang hanggan ang naghihintay sa atin kung tayo ay magpapatuloy at kung tayo mga kapatid ay magtitiis hanggang wakas, tayo ay magkakaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan na pinagkalob sa atin ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, tayo bilang mga Kristiyano, okay lang na sa mundong ito mayroong mga sacrifice, mayroong tiisin na gagawin tayo, pero ang kagandahan, mga kapatid, i-enjoy natin balang araw sa buhay na walang hanggan, i-enjoy natin ang buhay natin. Amen? Pero doon sa malawak na pintuan mga kapatid, although mag-i-enjoy ka ngayon sa kasalanan, i-enjoy mo ang buhay mo sa mga bisyo, pero balang araw, pagbabayaran mo yan, doon din sa walang hanggang kapahamakan at impyerno mga kapatid. Kaya sa buhay natin, maging matalino tayo sa pagpipili. Kung ano yung destinasyon na gusto natin, piliin natin mga kapatid. Kung pipiliin natin yung makitid na pintuan, mga kapatid, patungo yan sa buhay na walang hanggan. Tayo po ang magpapasya kung ano yung pipiliin natin habang tayo ay nabubuhay. Meron tayong kalayaang magpasya kung tayo ay maglilingkod sa Panginoon o hindi mga kapatid. Amen? Kaya sabi ng Joshua, chapter 25 verse 15 mga kapatid, siguro last verse na ating babasahin. Joshua chapter 24 verse 15, ganito ang ating mababasa. At kung inaakala ninyong masama ang maglingkod sa Panginoon, ay piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. Kung ang mga Diyos ng inyong mga magulang na pinaglingkuran doon sa dako ng ilog, o ang Diyos ng mga Amorheyo na ang mga lupain nila ay inyong tinatahanan. Ngunit sa ganang akin at ng aking sangbahayan ay maglilingkod kami sa Panginoon. Amen. Praise the Lord. Salamat sa ating Panginoon. Kaya sabi ni Joshua mga kapatid, kung inakala ninyong masama na maglingkod sa Panginoon, ay piliin nyo ngayon. Kaya mga kapatid, sa umagang ito, piliin natin kung ano yung mas maigi mga kapatid. Sabi ni Joshua, ngunit sa ganang akin at ng aking sambahayan ay maglilingkod kami sa Panginoon. Amen? Kaya sa buhay natin bilang mga tao, piliin natin mga kapatid yung makitid na pintuan. Piliin natin ang makitid na pintuan sapagkat yan ay may buhay na walang hanggan mga kapatid. Amen? Sabi ni Joshua, ngunit sa ganang akin at ng aking sambahayan ay maglilingkod kami sa Panginoon. Amen? Dahil sa paglilingkod sa Diyos, sigurado meron tayong kaligtasan. Although merong tiisin, okay lang mga kapatid. Merong mga pagsubok na tayo ay mahaharap, okay lang mga kapatid. Ang mahalaga mga kapatid, sa dulo niyaon ay magkakamit tayo ng buhay na walang hanggan mga kapatid. Kaya piliin natin yung makitid na pintuan. Piliin natin ang Diyos sa buhay natin. Amen? Piliin natin ang Diyos kumpara dito sa layaw ng sanlibutan.
Piliin natin na magkaroon tayo, papasukin natin ang Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin upang ang biyaya ng Panginoon ay patuloy po nating maranasan. Pagpalain tayo ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos sa ating pong napag-aralan sa umagang ito. At hanggang dito na lamang po ang ating pong pag-aaral sapagkat tayo po ay humantong na sa itinakdang oras sa ating po mga kapatid. Kaya sa pagkakataong ito, bago po tayo magtapos, tayo po ay manalangin sa ating pong Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa natapos naming pag-aaral ng iyong mga salita. Salamat Panginoon sa mga salita mo na nagbigay sa amin ng encouragement. Napiliin namin Panginoon yung makitid na pintuan. Bagamat merong mga sacrifices, bagamat merong paglilingkod sa iyo, pero Panginoon, ang kagandahan ay tatanggap kami ng buhay na walang hanggan. Tulungan mo kami Panginoon, bigyan mo kami ng wisdom Panginoon, na piliin namin yung tamang pagpipili Panginoon, na magamit namin yung freedom of choice na pinagkaloob mo sa tama. Maraming salamat Panginoon, pagpalain mo ang bawat isa sa amin. Abutin mo Panginoon ang mga taong nakakaranas ng karamdaman, pagkalooban mo ng kagalingan sa oras na ito Panginoon. Sa mga taong nakakaranas ng kagulumihanan, karamdaman sa kanilang buhay Panginoon, pagkalooban mo ng kapayapaan Panginoon. At ikaw ang Diyos na siyang tumawag sa buhay ng bawat isa sa amin sa paglilingkod. Maraming salamat Panginoon, sa iyo namin ibinibigay ang lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba. In Jesus' name, Amen. Praise the Lord. At sa pagkakataong ito mga kapatid, batiin natin ang lahat po ng sumubaybay sa ating sa FB Live. Good morning po, Sister Helen Detera, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Sister Sara Galos, pagpalain po kayo ng Panginoon. God bless po. Sister Myrna, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Brother Bernardo Matilde Sidugen, God bless po. Sister April Santos, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Salamat po sa panonood. Brother Stephen Hunter Tihada, God bless po. Sister Margie Guitan Isiha, Brother Andy Orozco, God bless po. Brother Renante Roque, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Sister Mitsumi Ikeda, God bless po. Good morning. And Sister Yoli Albao, Brother Ronald Galang Hipolito, pagpalain po kayo ng Panginoon. Sister Elena Burabo, pagpalain po kayo ng Panginoon. Sister Helen Prebrora, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Sister Marlene Gulyoso, God bless po, pagpalain po kayo ng ating pong Panginoon. Sister Jocelyn Guyon, pagpalain po kayo ng Panginoon. Kay Tita, pagpalain po kayo ng Panginoon. At Mr. Gemma Guelas, God bless po, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Salamat po sa inyo pong pagsubaybay sa programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Mr. Laura Gumban, pagpalain po kayo ng Panginoon. At hindi ko na po kayo maisa-isa mga kapatid sapagkat ang oras natin ay patuloy pong tumatakbo. God bless po mga kapatid. Salamat po sa inyo pong pakikinig sa umagang ito. Pagpalain po tayong lahat ng ating pong Panginoon. Muli, sa pangalan po ng aming pong pastor, Pastor Randy Rosare ng United Pentecostal Church Bulan. Kami po ang inyong lingkod na nakasama. Ako po si Brother Aljun, kasama ko po si Brother Raymar and Brother Angelo. God bless po mga kapatid. Lagi nating tandaan at huwag nating kakalimutan na tanging si Jesus lamang po ang ating buhay na pag-asa.